In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Why not? Bakit naman hindi? Minsan mayroon akong professor sa Management and Finance. Ang pangalan niya, Professor Vic Limlingan. Victor Limlingan. He's a professor on finance and business sa AIM. Sabi niya sa akin, alam niyo po yung SM Pampanga, doon sa San Fernando, yung sa junction ng Mexico and San Fernando, doon sa may NLEX. Hindi ko naman po pinupumutang mall, no? Pero example lang ito ng karanasan ko sa aking professor. Kasi po, nung unang panahon, nakita ko po, yung lugar na yon bago pa yung SM, madilim yung kanto. Kasi boundary siya ng boundary siya ng Mexico at saka San Fernando. Usually yung nade-develop yung town center at saka yung city center. Pero yung dulo, periphery yung tawag yun. Nasa dulo ng Mexico, nasa dulo ng San Fernando. Kaya dahil nasa dulo sila, walang business doon. In fact, pag dumadaan ka doon, nakakatakot. Binibilisan namin ng sasakyan. Madilim at puro kogon, puro damo. Sorry pero totoo ito. Minsan ginagawan pagtatapon ng mga na-salvage, mga namatay, pinatay, gano'n. Kaya nakakatakot doon eh. Kaya dumadaan ka, mabilis dapat. Kasi walang tao, madilim, dangerous, no? Puro kogon. Kung gagawing masama sa'yo doon, walang makakakita. Pero ngayon, it is the most expensive area siguro sa San Fernando, no? At Mexico. Ang haba-haba ng mall doon. Maglalakad ka magmulang Mexico, lalabas ka doon sa San Fernando, ganun kahaba yung mall na yon. Pwede kang mag-exercise sa haba ng lakaran. Yung aking professor na taga Manila, tinanong niya ako nung ginagawa yung mall, kaya nag-umpisa na siya. Very successful. Sabi ni Professor Vic Limlingan, Deo, estudyante niya ako, pero pare na ako, Deo, tell me, di ba yung mayari ng SM, si Henry C? Sabi niya sa akin, Deo, tell me, what did Henry C that you, Kapampangans, did not see? Anong nakita ni Henry C na kayo, taga doon, hindi nyo nakita? Ganun. Hindi ko po alam, sir. Ba't nakita niyo yung magandang lugar doon, nakakatakot yon. Sabi ni Professor Limlingan, it is the potential of the place. The potential. Pag nakikita mo yung potential sa mata ng isang leader, kahit na nakakatakot, madumi-dumi, walang tao, walang negosyo, when you see the potential, you will make it a reality. Ayun, pag nagkapunta ka doon, talagang very bright and very commercial. Ganon din nung ginagawa yung SM sa Ortigas. Alam niyo po yung SM Mega Mall? Hindi man po nasa sentro yun nasa off-center. Noon daw po pumipili sila ng lupa doon sa Ortigas, wala pang lahat building doon. Sinasuggest daw nung nagbebenta ng lupa doon sa kanto ng Ortigas at saka EDSA. Siyempre, pag umahanap ka ng lote, pag negosyante ka, may tindahan ka, ang pipiliin mo yung nasa junction. Parang titinda, nasa kanto. Hindi niya pinili yung kanto. Pinila niya off-center, yung papasok ka pa ng konti. It was his vision that someday, this junction will be very crowded. Hindi na makakapasok yung mga tao. Tama siya. Di ba ngayon, daming mga flyover. Hindi ka na makakarating doon sa sentro, dadaan ka sa ilalim. It takes the vision of a man who see potential in very unlikely places. Ako mismo, I believe in the power of potentials beyond what the eye
can see. Sana ganyan din sa tayo. Sa isang eskwelahan sa Chicago, high school, iba yung grading system nila. Sana doon ako nag-aral. Ang grading system nila, hindi yung 90, 85, o 90. Pag hindi ka pumasa, hindi ka nila lalagyan ng failure o bumagsak, zero. Ang lalagay lang nila sa test paper mo, not yet. Hindi pa. Wag muna. Gusto sabihin, hindi pa siya nakahanda. Hindi niya pa kaya. Hindi pa panahon. Baka napuyat siya, baka may sakit siya, baka may problema siya, o hindi siya nakapag-aral. Not yet. Parang they will give you another chance to make it. In fact, even sa Singapore, yung mga batang ganito, wala man silang grading. Dito lang sa Pilipinas, bata pa lang. Conscious na tayo sa mga grades ng mga bata. Sa Norway, elementary education, no grades. Even in other progressive first world countries, no grades. They just allow children to enjoy, to play, and to learn at the same time. No consciousness about that. They are being measured or pitted against others. Ito yung mas magaling siya dito. Because we know, hindi naman parati yung pinakamagaling academically nagiging matagumpay sa buhay. It has come, siguro. Answered prayer. Nandito na, dumating na. Ganyan ang ating ebanghelyo. It is the planting of a mustard seed. It starts very small, but someday it will become the one of the largest bush. And we pray that the potential in our children, makikita natin, kahit kumisan madilim ang kalagayan, pero makikita natin, mayroon pang darating. Always, parate, positive. Minsan po, alam niyo po yung simbahan natin sa Clark, yung sa St. Joseph, ni-repair po yan eh. Nag-expansion sila, tapos pininturahan ng panahon ng pandemya. Pumasyal po ako doon during the construction of the chapel of St. Joseph the Worker sa Clark. Kasama po kasi sa parokya natin yan. Eh di nagmimiron-miron lang po. Di naman ako nagbabantay ng mga tatrabaho. Di naman po ako contractor. Pero may isang matandang nagpipintura. Matanda na po. Sabi nung matanda sa akin, nung nalaman niya ako yung pare, alam mo, Father, nung panahon ng mga Amerikano, nagtatrabaho na ako dito. Pintor. Hanggang ngayon, pintor po siya. Nung pumutok yung pinatubo, pumutok yung bulkan, nasira po lahat yan, sabi. Pati chapel na to, puro gray ang tsura. Talaga pong after the eruption, Kapampangan po sinabi, ikit kay may sira in Clark, king pinatubo eruption. Puro abo. May kolangan din tao, Kenny. Tapos, habang nagpipintura siya, maiyak-iyak siya. Kasi mga 2 years ago, ngeni, ako'y si panining makabawi ang pasibayo in Clark. I could not believe that this will happen, that people will come back, business will come back, and it will be clean and prosperous again. That is potential. Pwedeng masisira, pwedeng madilim kamukha ng nangyari sa atin, pero may bagong dumarating. Sometimes, you realize maybe you are crying and confused, but like the determination of an eagle. Alam niyo po yung agila? Ano yung pagkakaiba ng agila at saka mga ordinaryong ibon? Pag may bagyo, pag malakas yung ulan, yung mga maliliit na ibon, pumupunta sila sa mga halaman, tatago kaya minsan sa mga kisame, kasi umuulan, mababasa sila. Ganun ang mga maliliit na ibon. You know what makes an eagle better than other birds? It's the king of the sky. When it rains, most birds seek shelter. The eagle, however, is the only bird that avoids rain by flying above the clouds. Yung mga malit na ibon nagtatago kasi umuulan. Pero yung mga agila, lumilipad sila sa ibabaw
ng mga clouds. Kung saan nanggagaling ang ulan, malalagpasan nila. I think that is our old calling. Kung minsan, we feel we are in a dark place. You might feel you are buried. What a panamdaman, mikot-kot ko yata, at kadalumdob. Mete na ako yata. Only you realize you are just planted. Siguro ganun sinasabi ng isang na mustard seed. Dahil tinanim siya, siyempre, dalagay sa lupa, maruming lupa. Pag dinagay sa ilalim ng lupa, madilim, kitkot na ako yata, mete na ako yata. Actually, as they were planted, they may be crying out in pain and feel lost and confused, unaware what's happening. Parang yung mga batang sinisilang, nung tayo sinisilang. Ang sakit-sakit, umiyak tayo. Di ba pag sinisilang yung mga bata, umiyak. Di nila maintindihan kung anong nangyayari. And yet, you could only see the process that the baby is being born while being ushered into new life. May isang libro noon, nabili ko, ang title niya, Why Not? Why Not? Yung title niya, Bakit Hindi? Yung palang librong yon, it's an inspirational book. Yung palang Why Not, quotation galing kay Robert Kennedy. May speech session, sabi niya, and it inspired the book. It inspired that book. Sabi ni Robert Kennedy, some men see things as they are and ask why. Yung mga tao ngayon, nakikita daw nila ang katotohanan, tapos itatanong nila, bakit? Bakit? Bakit marumi? Bakit magulo? Bakit ang hirap? We question the situation. And yet, sabi ni Robert Kennedy, I dream of things that never were. And I ask, why not? Pero ako, nangangarap ako ng mga bagay na mangyayari pa. At tanong ko, bakit naman hindi? Darating panahon, magiging mas malinis ang lugar natin. Mas magiging maayos ang gobyerno natin. Magiging mas matagumpay ang mga Pilipino. At sasabihin mo, bakit naman hindi? And that gives us the reason to believe in the potential of our life and our situation. This is the kingdom of God in our midst. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.